Hello mga friends! Ako ng message na trato kay may pa akong message na importante sa akin. Kaya ngayon, ang ating message, katulad ng sa kahapon na nag-message sa iyo kung sa abroad tayo. Yan ang ating kailangan na pag-aralan ang ating para hindi tayo mahirapan kung dito tayo sa abroad at sa ibang lugar ang ating ating personality, no? Yan ang ating gawin na ang personality natin ay sana una na sa lahat ang ating karakter. Yan ang ating pag-aralan kung ano ang mga karakter ng mga taong napuntahan natin doon sa ibang nasyon, no? Kung ang mga ba ang hindi pwede na sa Philippines natin na apply sa doon sa ibang nasyon, no? Kaya yan ang ating pag-aralan, no? Ang ating karakter, baguhin natin ang mga karakter natin dito sa Philippines. Natin ang mga hindi pwede at pwede natin analyze, no? Koreksyonan natin ang mga karakter natin na maski dito sa Philippines hindi tayo makapasa, wag gawin doon sa ibang nasyon kay may delikado ka, no? Baka makakreate ng maraming kaaway at makadamage sa iyo, no? Yan ang atin kailangan na baguhin ang ating karakter. Una sa lahat ang ating karakter, no? Kaya yan ang the best na gawin natin ang maging mabait, no? At matulungin o kung ano man ang makapasaya at maraming kabalang kaibigan, no? Yang enthusiasm, dasyon ang grooming. Yan, kung sa ibang nasyon tayo, huwag tayong daw pulubi na katulad dito sa atin. Maski lang ang ating sa face at sa baro natin, okay na kay Pilipino tayo. Maski pangbahay lang, pwede na tayong mapunta sa market. Pero sa ditoon sa ibang nasyon, hindi pwede yan. Kailangan good grooming yun tayo, no? Ng maganda at lahat hasta sa baro, hasta sa paglabas mo, kailangan maganda ka, no? At good grooming ka, no? Ang face na ang maganda, yung baka sila sa iyo, ang ganda naman ng babaeng ito. Yan ang atin kailangan sa atin na hindi tayo Pilipino tayo, akala nila tayo o tayo. Pero kung babawi tayo sa good grooming natin at sa ating pagpaganda sa face at paganda sa katawan at pagbaro ng maganda at make up tayo, no? Yan ang gawin natin. Wag ipahiya ang mga Pilipino na hindi marunong magpaganda at hindi marunong magpaganda ng katawan at face.
Kaya yan na kailangan natin ha, ang good grooming ha, i-apply natin doon sa kung magpa-abroad tayo. Kaya yan ang maka ano sa atin, na respetuhin tayo ng mga tao doon. Kung good grooming ka, no? Kaya mas magkamalan ka na mayaman, no? Yan ang gawin natin. Dito hindi ka magpa sila daw mayaman kay baka hold upin ka ng tao. Kay akala maraming pera ka pero nakamali sila. Na good grooming ka lang, no, para makita ng tao na ang Pilipino pala ay napakaganda din kung mag-grooming sila. Kaya yan ay isa sa nag-ano sa atin na respetuhin tayo. Kung tayo, nakita nyo sa ating mga kwanbala, sa ating mga message dito sa atin, na akala nila pulubi ang hindi nila ini-entertain. Hasta hindi nila pakainin sa restaurant, no? Pero nakamali pala sila. Siya pala ang owner ng restaurant, na akala nila ipulubi siya kaya hindi pwede makapasok kay dirty siya, no? Pero nakamali sila. May isa sa mga nakatrabaho diyan na waitress na naawa sa kanya. Siya ang nagbayad ng pagkain at inanuan sila ng masarap na pagkain at inilagay siya sa mesa at chair. Kaya pag ng pulubi, napakagwapo na, no? At grooming na siya. Kaya yan, nagkamali sila. Naging manager ang babaeng nag-entertain sa pulubi na pala siya, no? Siya ang owner ng restaurant. Kaya huwag kayong magbaliwala sa mga taong daw pulubi. Kaya hindi nyo alam, mayaman pala yan, no? Yan ang no? Nang to, kayo lubat na sa ano? Okay lang. Ha? Okay lang. Okay. Sige na. Oo. Kaya yan ang kamali tayo. Dito sa amin, example ko na yan sa mga message natin na may isang pulubi. Akala nila kaya hindi man pulubi, nang abaro parang poor, no? Pumasok sa isang ng mga sasakyan, no? Kay mabilisan ng tracking. Pero hindi sa 13 kay akala nila walang pera ang taong yan. I-entertain natin. Natin ang pinakaluga na price. Kay hindi yan kaya. Nagkamali sila. Lang pala yun. Lang siyang pulubi siya. Puro billionaire pala ang taong yan. Nagbili ng 20 ka-tracking kay sa Negros Oriental siya pero ang kanyang hacienda siguro sobra basi mga 20 man. Kaya yan hindi na ang atong pulubi ang tingin nila, hindi na magdugang ng plus pala sa price kay
napag-usapan na ang price, low price na ibinigay nila. Yan, lugi sila kay nang in-underestimate nila ang taong billionaire wala. Kaya huwag natin, kung mga sa ibang lugar tayo, ay huwag tayong sa mga pulubi. Kaya akala natin pulubi na sila, pero ang may dito sa atin cellphone, may message tayo na ang pulubi ay kung tulungin ka at bibigay sa ilo ng money. Kaya yan ang yaman pala siya, kaya nagpa-disguise lang na pulubi. Kaya yan ang atin gawin na roaming at huwag mag-underestimate sa taong makausap mo kaya hindi mo alam marami palang pera. Ay ano naman, kahon. Yan, ang ating gawin, no? Yan, ng aggressiveness na. Yan ang ating gawin. Mabuti tayo mag-entertain sa mga tao, no? Marunong tayo, pag-aralan natin pumunta sa abroad. Pag-aralan ang good manners and right conduct natin, no? Marunong kang mag-entertain sa mga tao at maski sino sila, mahirap at mayaman, marunong kang mag-entertain sa kanila. Kaya yan ang ating gawin, no? Para hindi tayo mapahiya kung mapunta tayo sa abroad, no? Yan ang gawin natin o sa ibang lugar, no? Kaya yan ang ating ang ating gawin, no? Kaya yan ng initiative, no? Yan, no? At saka thinking na living na thinking ng life ng human ng relation yan ang gawin natin. Mayroonong tayo magpakisama sa mga taong hindi natin kakilala, no? Huwag naman sobra, kay baka hindi mo alam budol-budol gang yan o kung mga luloko yan. Kaya okay lang na ma-entertain mo sila sa madaling pero hindi naman i-focus ang atensyon mo sa kanila, no? Kaya spiritual kaya mga friend, yan ang gawin natin, no? Kung sa ibang nasyon tayo, huwag tayong personal personality natin, hindi tayo for sa tingin. Dito sa atin pwede na for ang atin ang ating image, no? Pero doon sa ibang nasyon iba ang kwan mo. At una sa lahat ay ang law. Ipag-aralan mo ang law nila, no? Katulad ng isang may isa akong kamag-anak na nakapa-abroad na nagsabi na hindi niya alam. Akala niya walang may nakatingin at nagtrusa ng nakakain niya. So may guro, may dropper,
itinitruya sa street. May nagadakip saya kanya at dinala sa police department doon at ay na-jail siya. Kaya yan ay ipag-aralan natin kung doon na tayo, ipag-aralan natin kung sino ang doon ng mga kakilala mo, magtanong ka kung ano ang hindi pwede gawin doon sa napuntahan mong nasyon. Kaya my friend, yan hindi tayo nang magpunta sa abroad kung hindi mo alam ang mga ng patakaran nila doon, no? Ano ang alaw nilang na hindi mo pwede gawin dito sa Philippines, pwede, no? Kay okay lang na ipadampot na sa iyo guro ang tinapon mong basura, pero doon sa kanila ay ginanaw na sa police department. Kaya mga friend, ibaguhin natin ang behavior natin kung doon tayo sa ibang bansa. Kaya hindi tayo sa Philippines. Kaya ang sabi ko sa inyo, ang pinaka-the best na atin ang ating tirahan ay ang Philippines. Dito ang lahat andito. Ang ating weather napakaganda, no? Rainy at sunny season lang tayo. Doon apat, no? Winter, summer, autumn at iwan kung ano pa ang isa. Kaya mga friend, hindi, huwag tayong magpunta sa abroad kung hindi natin alam ang mga kwan dyan. Basta nakabali ako sa pagkwan. Kaya sa aking barot. Kaya mga friend ha, yan ang ating ito sa ating message kahapon. Ito kwan ng aking sa mga istorya, itutuloy ito, no? Kaya ito ng sa ating message sa hapon na wala ng pinaka-the best na tirahan kundi ang Philippines, no? Kaya doon hindi tayo sanay sa may ice, kundi mahirapan tayo, magkasakit tayo at mahirap mamuhay na sa ibang nasyon ka. Kaya hindi mo wala ka doon kakilala. Kung mano man ang mangyari sa iyo, nadakip ka ng pulis, walang makatulong na makalabas ka. Kaya huwag nang padalos-dalos, punta tayo sa abroad, na mga friend. Napakaganda na ng Philippines. Dito na lang tayo. Mag-ideya na lang tayo kung anong mabuting kabuhayan na makapaahon sa atin sa kahirapan. Kay may teknik na dyan na kung ano ang gawin natin para hindi tayo hanggang kailan ipor lang. Kaya huwag nang magpa-abroad kaya hindi mo alam ang mangyari sa buhay mo doon. Kung kaisa, kung ang family nagkahiwalay dahil sa malayo at kung matagal na magtrabaho doon, magbago ang takbo ng isip at buhay at pagbalik mo ay wala ka ng family, no? Kaya may iba ng husband ang misis, no? Kaya yan ang mga nangyari sa no? Kaya may kakilala ako na pag puwi niya wala ng misis niya, natangay na ng ibang
ibang tao, no? Kaya yan ang mangyari. Kung maganda na ang pag-asawa nyo ng misis mo, huwag mo nang iwan, no? Yan ang gawin natin. Huwag iwan, no? At ang trabaho pa, huwag iwan. Kaya kung iwan mo, may nakaabang dyan na mag-apply at mag-ano sa'yo, no? Kaya kung hindi mo to gusto ang puntahan mong nasyon, uwi ka, balik ka sa trabaho, wala ka nang balikan. Wala yan, may owner na. Kaya sayang, kay sa government itong trabaho namin sa City Health, hanggang 60, 65 o 60 po na ang maka-retire. Kati matagal pa sana, kaya daw 28 o pila pa lang siya. Sa ngayon, kay wala pa nang maanuhan sa government, doon ka sa mga clinic ng doktor na gawin ka tong daw secretary. Wag ano ka lang mag-list ka lang ng mga name ng magpakonsulta. Ilan lang dyan ang salary mo. That's kung hindi dyan sa private hospital, no? Na maliit man ang salary, at kung daw medyo may ano dyan sila yan na bilang rotation, no? Lang hanggang kuwan ka lang, kay casual ka lang, hanggang 1 year ka lang dyan, 2 years, ihanap ka naman na ibang matrabahuan. Yan ang napaka-balas mo. Kaya napakaganda na ng trabaho mo, iniwan mo pa dahil sa pera. Ang pera madaling maubos, maski ilan na milyon pa yan. Kung hindi ka marunong, madaling maubos yan. Pero ang kailangan natin ay ang ating sarili na hindi tayo mag-ano ng work, na ma-work ako dito sa Silay City. So ma-transfer ako sa Bacolod, sa hospital doon. Kayo hindi ka permanent, casual ka lang. Kaya yan sa mga restaurant, casual ka lang dyan. Kung daw hindi pa magandang performance mo at hindi nila magustuhan, li-off ka, no? Hindi ka na, nang alis ka na dyan. Kay mahanap kami ng iba pa na marunong, kay hindi ka marunong. Kaya yan ang malas mo. Kaya napakaganda na ng trabaho mo, nagpadala-dala ka sa bani sa abroad. Yan, sino ang nag-suffer, kundi ang sarili mo, no? Kay wala ka ng permanent na trabaho. Kaya yan ang kailangan natin. Huwag nang magpadala-dala kayo. Malaki yan, 100,000 kuno ang 1 month o ano. Pero ang ano mo, na kung hindi mo kaya ang trabaho at umalis ka, saan ka pupunta? At ang delikado pa diyan, kung hindi mo ka kakilala na kailangan mo mapunta sa mga office na ganito, kay para bakuan mo ang paper mo para makauwi ka. Wala sang may matulong sa'yo, kaya hindi mo alam kung sino. Pero kung may kaibigan ka doon na matagal na doon, nasyonado, kundi matulungan ka. Yan ang ating sabi sa inyo kahapon, na kailangan may member of the family na nakatrabaho una, doon ka mag-apply, kay may matulong sa'yo. Saka kung may friend ka, no? Kaya yan ang ating hindi
hindi atin ang lugar na yan, kaya mahirap mamuhay na mag-isa, no? Mabuhay na mag-isa ka. Katulad ng domestic helper. Kung domestic helper ka, hindi mo kaya ang trabaho mo, lalayas ka sa ano mo. Umalis ka, hindi mo may bilhin ka lang, pero hindi ka na bumalik. Sa lansangan ka na lang matira, kaya hindi natin alam kung ano ang ating trabaho doon sa ano, no? sa abroad, kung saan tayo ma-apply, no? Kaya mga friend, yan ang ating baguhin, ang ating karakter, no? Kaya ang ating kahapon message, kung saan ang nasyon o country ang pinaka-the best na tirahan natin. Yan ang suggestion ko sa iyo, ang Philippines, no? Kay ang bintahan natin, ang weather natin dalawa, rainy at sa season, no? Nang itig-init at tig-ulan lang, no? Kaya hindi tayo mahirapan. Kaya kung may weather na apat sa ibang nasyon, katulad ng winter, summer, autumn, at ano pa lang yan na, ang sa may snow, hindi natin kaya yan. Kaya kung kaisa, kung hindi ka sanay sa aircon, kumot ka ng kay naginaw ka. Ay akong snow pa. Kaya yan ang bintahan natin sa Philippines, no? Kaya ang Philippines, marami tayong magawa, no, na makaahon tayo sa kahirapan, no? Katulad ng kung may malaki ang kwan mo, no? Kasi sa ngayon sa krisis daw ang dahil sa mga nangyari sa ibang nasyon, no? Kaya yan sa atin, kung hindi ka marunong ka lang, hindi ka lang tamad-tamad, magtanim ka ng mga makain mo dyan. Hindi ka nabibili sa market, no? Kaya dyan na, no? Yan. Una sa lahat, doon sa hindi sa kilid ng street, nandoon ang papaya at banana mo. Nandoon ang ang corn na, no? Kay nagatol saya, makadami, sa street, maanuhan ng mga magnanakaw, at yan ang makadamit sa atin. At kung naman, magtanim ka ng makain mong sa 3 o'clock, kamuting kahoy, at iba pang mga natin, no? Makain natin kung ating cook lang, no? At saka mga vegetable, no? Kaya diyan na, hindi ka na bibili, kaya andyan na sa ground mo, no? Kaya pwede, no? Doon sa ibang nasyon, hindi. Kaya ang weather nila mahirap, hindi makatulad sa atin. Kaya mga friend, yan ang the best, na kung okay na ang kabuhayan, okay na ang matrabaho, okay na ang mag-asawa, na wala ulit, respetuhay lang tayo. Wala ka ng problema. Bakit ka pa maghanap ng pera na sobra-sobra, na ang sabi nga ng isang mayaman, sa mga taong mayaman,
ang bahay ay mansyon, no? At saka ang maraming pera sa bank, no? Pero pag namatay ka na, maliit na lang ang room mo. Yan ang nicho. Yan ang sabi ng mayaman sa explanation niya dito sa ating cellphone, no? Hindi mo madala ang money kung mamatay ka na. At ang room mo ay napakaliit na lang, kasya ka na lang, kasya ng tao dyan, nandyan ang katawan ng namatay na tao na maging lupa pag tumanggal na. Kaya, yan mga friend, huwag mag-ano na mapabrod, ha? Kung hindi mo sunado at wala kang magkamag-anak doon, at wala kang hindi mo alam, magpunta ka doon, i-anuhan mo na ngalaan sa mga nakaalam ang loop kung anong hindi pwede at hindi pwede. At anong puntahan mo mga office kung hindi mo na kaya at uwi ka na, saan ka punta? Anong title ng office na yan? Department of Tourism o ano na? Hindi ko alam. Kaya mga friend, yan ang ating gawin, no? Alamin lahat. Alamin na ang lahat na kung may problema tayo, saan tayo punta at matulungan tayo para makauwi tayo kay hindi natin kaya ang trabaho natin dyan, no? Sa Philippines. Kundi ka marunong, turuan ka lang. Pag-aral ka, seminar ka. Yan ang gawin mo, kaya yan, no? Marunong ka na. Kung may ano kaya, ka sa example, kung nurse ka o kung ano ka, turuan mag-injection, turuan ng kung anong mga duties and responsibilities ng isang nurse, isang midwife, kung paano magpaanak ng mga buntis, kung paano mag-lecture sa mga para ng buntis na 3, 4, every year ng anak. Marunong kang magturo sa kanila kung ano ang gawin para 2 lang, babae, lalaki lang ang anak. Yan ang obligasyon ng mga midwife, no? Katulad ng sa mga medicine na mga kwansa, ikaw magbigay dyan, no? Basa kayo sa instruction ng doktor ko na nung resita niyang medicine at ikaw ang magbigay. Kay kada barangay, isang midwife lang. Kaya ikaw na yan, pag-aralan mo na kay wala kang matanungan iba, kundi ang sarili mo. Kaya sa ating trabaho, kailangan ay marunong tayo. Kaya mga friend, huwag nang pagdesisyon agad na hindi natin pag-aralan muna kung ano ang mangyari sa atin. Kaya mga friend, dito na lang ang ating message. Kaya daw naglubat ako. Kaya thank you sa pakikinig. Love you. Toto. Bes. Palaw ko. Dali di kayo may pag-usapan pa tayo. Ipadala ng liso.